Isang buong pamilya kaming nakapalibot sa mesa para maghapunan. Kasusubo ko pa lang ngang sinigang nang biglang ihampas ngang biyenan ko ang kanyang kutsara sa mesa. Sa gulat ko, nabitawan ko ang sandok na hawak ko at tumalsik ang sabaw pabalik sa mangkok. Ana, may sasabihin ako sa iyo, sabi ngang biyenan ko. Ang kanyang boses ay may tono ngang autoridad na hindi matitinag at ang mga mata niya ay nakatitik sa akin. Kumikita ka raw ng 80,000 sa isang buwan, tama ba? Kinabahan ako. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin niya. Tumango na lang ako. Opo. Humigit ko mulang ganun po. Sakto. Sumandal ang biyenan ko sa kanyang upuan at dahan-dahang nagsalita. Ang hipak mong si Isabel, nahihirapan mag-alaga ngang 2 anak sa bahay. Napag-usapan na namin ng kuya mong si Paolo. Simula ngayon, bawat buwan, ibibigay mo kay Isabel ang 75,000. Ano po? Akala ko ay nakamali akong dinig. Ang hawak kong puting porselanang mangkok ay bumagsak sa sahig na may malakas na kalabok at nakaroon ng malaking basag. Tumalsik ang mainit na sabaw sa aking paa at napangiwi ako sa habdi. Agad akong itinayo ngang asawa kong si Marco na nakakunot ang nu. Anong problema mo? Nagsasalita si Mama. Bakit ka nagbabasak mangkok? Hindi ko siya pinansin. Tumingin ako ng diretso sa biyenan ko. Maari nyo po bang ulitin? 70 shimpilis. Kumikita kang aktumestilis, ibibigay mo sa hipag mo ang 70 shimpilis. Matitira sayo ang 5,000. Hindi pa ba sapat sayo ang 5,000? Ngumuso ang biyenan ko na may halong pahamak. Mag-isa ka lang naman, di mo kailangang buhayin ang isang buong pamilya. Ang hipak mo? 2 ang anak? Malaki ang gastusin. Bilang tiyahin nila. Ano ang masama kung tumulong ka? Bukod pa riyan. Malaki ang kinikita mo. Nararapat lang na bahaginan mo siya. Ang hipak kong si Isabel ay nakayukong kumakain sa tabi, ngunit palihim na nakangiti na parang nagpipigil ngang tawa. Ang kuya Paolo naman ay tahimik na umiinom, nakukunwaring walang narinig pero halatang nakikinig ng mabuti. Nararapat? Naramdaman kong naninikip ang lalamunan ko sa galit. Ang prang ito ay pinahirapan ko sa araw-araw na overtime at puyat, hindi ito pinulot lang sa kung saan 75,000. Di sana ibinigay ko na lang sa kanya ang ATM card ko? Anong klaseng pananalita? Yan? Malakas na hinampas ngang biyenan ko ang mesa at nakatinigan ang mga platot kubyertos. Hindi naging madali sa akin na palakihin ang anak ko. Ngayong asawa ka na niya at malaki ang kita mo, dapat ka lang tumulong sa pamilya. Ang hipak mo, nakpakasal sa pamilya namin, nakaanak. Hindi namin siya pwedeng pabayaan, pero hindi naman po ganito ang pagtulong. Halos mapatili ako sa pagkadismaya. 80,000. Ibibigay ang 75,000? Anong kakainin ko? Hangin? Bawasan mo ang pagbiling makeup? Bawasan mo ang pagkain sa labas? Sapat na ang 5,000. Sabing biyenan ko, nakadilat ang mata. Sinasabi ko sa iyo, napagdesisyonan na ito. Simula ngayong buwan, kung hindi ka magpapadala ng pera, ibig sabihin ay wala kang respeto sa akin at huwag mo na akong ituring na biyenan. Hinawakan ng asawa kong si Marco ang braso ko at bumulong, hinaan mo ang boses mo para din naman sa pamilya ang ginagawa ni Mama. Mahirap talaga ang sitwasyon ni Isabel. Baka pwedeng pumayag ka na muna, pati ikaw. Sa tingin mo tama to? Tinabi ko ang kamay niya. Hindi makapaniwala. 75,000. To. Hindi ito 50 o 100 piso. Nasa katinuan ka ba? Bakit kailangan nating magbilangan sa pamilya? Lumakas din ang boses niya. Sinabi na ni Mama para ito sa mga bata. Isipin mo na lang na nakakawanggawa ka. Tiningnan ko silang lahat sa mesa. Ang biyenan kong matapang na nangangatwiran, ang asawa kong kakampi niya, at ang kuya at hipak na masayang naghihintay sa biyaya. Bigla akong nakaramdam ng matinding panlalami.
Hindi ito isang hapunan. Isa itong patibong na handaan. Nakakaisa sila para lokohin ako. Nang makita ng biyenan ko na hindi ako nagsasalita, inakala niyang pumayak na ako. Sinulyapan niya ang hipak ko. Narinig mo. Pumayak na ang hipak mo. Hindi mo na kailangang mag-alala sa gastusin ninyo. Dun lang naangat ng tingin ang hipak kong si Isabel at nakunwaring nahihiya. Naku, nakakahiya naman. Baka pwedeng bawasan ng kaunti. Anong babawasan? Agad na sumabat ang biyenan ko. Kung ano ang dapat ibigay, yun ang ibibigay. Malaki ang kita niya kaya dapat lang siyang umako ng mas malaking responsibilidad. Nakatayo lang ako roon, ramdam ang habding ang paso sa aking paa. Ngunit ang galit sa puso ko ay mas matindi pa kaysa sa paso. 80,000 na sahot at 75,000 ang ibibigay? Saan ka nakakita ngang? Ganoong katwiran? Huminga ako ng malalim at tinitigan ang biyenan ko. Hindi ko po may bibigay ang prang yan. Anong sabi mo? Nanlaki ang mamatanggang biyenan ko na parang platito. Ang sabi ko po, hindi ko ibibigay ang 75,000. Sabi ko ng dahan-dahan ngunit may diin. Kahit nanginginig ang boses ko, puno ito ang determinasyon. Kung sino ang gustong magbigay, sila ang magbigay. Basta ako, hindi. Pagkasabi niyon, tumalikot ako at naglakad palabas. Narinig ko sa likuran ko ang sigaw ngang galit ng biyenan ko at ang buntong hininga ng asawa ko. Hindi ako lumingon. Isa lang ang nasa isip ko. Hindi ako pwedeng pumayak dito. Padabo kong isinara ang pinto at naupo sa isang planter box sa baba. Malamig ang hangin ng gabi na humahampas sa aking mukha. Sunod-sunod na tumunok ang telepono ko, lahat ay tawag mula sa asawa ko. Sa inis ko, pinatay ko na lang ito. Nang mataas na ang buwan, dahan-dahan akong umuwi. Pagdating ko sa pasilyo, nakita ko ang asawa kong si Marco na nakasandal sa pader, naninigarilyo at napapaligiran ng maraming upos. Saan ka galing? Pinatay niya ang sigarilyo. Paus ang kanyang boses. Galit na galit si mama. Hindi na siya nahapunan. Anong pakialam ko kung magalit siya o hindi? Nagpatuloy ako sa pag-akyat. 75,000. Bakit hindi na lang niya sinabi na ibigay mo ang buwang sahot mo sa hipak mo? Hindi naman kasya ang sahot ko, sumunod siya sa akin. Pwede bang isipin mo na lang na tinutulungan mo ako? Sabi ni mama, ituring mo na lang na utang, babayaran din ni Kuya Paolo ng paunti-unti. Paunti-unti? Gaano katagal yan? Huminto ako at hinarap siya. Kailanman ay hindi siya nakaroon ng matinong trabaho sa buong buhay niya. Paano siya makakabayad? Akala mo bata nga ako. Anong gusto mong mangyari? Nagtaas na rin siya ng boses. Gagawin mong miserable ang buong pamilya. Sa tingin mo ba magiging maganda ang pakiramdam ko sa gitna nito? Nagaway kami ng matagal sa hagdanan. Sa huli, bumuntong hininga siya. Nakikiusap ako sa iyo. Kahit isang buwan lang, pumayak ka na. Para na lang sa akin. Ako na ang bahala sa mga susunod na mangyayari. Tiningnan ko ang namumula niyang nga mata at naramdaman kong may bumara sa aking dibdib. Alam kong ang sinasabi niyang ako na ang bahala ay isang pangakong walang laman. Ngunit kung hahantong ito sa hiwalayan, tila nag-alangan din ako. Pag-uwi namin, tulok na ang biyenan at hipak ko. Bukas pa ang ilaw sa sala. Hindi pa nalilikpit ang mga pinakainan. Ang basak kong mangkok ay naroon pa rin sa sahig. Yumuko ako para pulutin ito at nasugatan ng bubok ang aking daliri. Sa sakit, halos tumulo ang luha ko. Kinagabihan, hindi ako makatulog. Lihim kong kinuha ang telpono at tinawagan si inay. Inay, sabi ko, kasabay ng pagbuhos ng aking mga luha, sobra na ang pambubuli nila sa akin. Hinintay ni inay sa kabilang linya na matapos akong umiyak. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, nagsalita siya. Huwag kang umiyak. Walang mareresolba ang pag-iyak. Makinig ka sa akin. Bukas.
Gawin mo ang sinabi nila. Ay transfer mo ang 75,000. Ano po? Akala ko ay nakamali akong dinig. Inay, 75,000 po yun? 5,000 na lang ang matitira sa akin? Anong kakainin ko? Alam ko, mahinahon ang boses ni inay. Pero kung lalabanan mo sila ngayon, makuwawala lang sila. Aakalain pa ng kapitbahay na masama kang manugang. Ay transfer mo muna. Pagkatapos, ay screenshot mo ang transaction record at ay padala sa akin. Tandaan mo, sa remarks, ilagay mo, para sa gastusin ni Isabel. Bakit po? Naguguluhan kong tanong. Makinig ka lang sa akin, isipin mo na lang na umaarte ka. Sumakay ka muna sa gusto nila. Ako na ang bahala sa susunod na hakbang. Tandaan mo, huwag kang makikipag-away sa kanila at huwag mong ipahalata na napipilitan ka. Pagkababa ng telepono, nakatitik lang ako sa kisame, gulong-gulo ang isip. Ayokong gawin iyon, pero alam kong hindi ako ipapahamak ni inay. Kung ito ang sinabi niya, siguradong may dahilan. Kinaumagahan pagkahain kong almusal, agad akong tinitigan ng biyenan ko. Na-transfer mo na ba? Nangingit-ngit kong binuksan ang banking app, nag-type ang 75,000. Nagtagal ang daliri ko sa confirm button bago ko ito pinindot ng nakapikit. Ding! Tumuno ang telepono ni Isabel. Tiningnan niya ito at agad na napangiti. Ay, salamat, hipag. Ang bait mo talaga. Lumapit din ang biyenan ko para tingnan, at ang mga kulubot sa mukha niya ay nabatak sa ngiti. Ayan, ganyan dapat? Ang pamilya ay dapat nagtutulungan. Ana, galingan mo pa sa trabaho para mas marami kang kitain, nang sa gayon ay makinabang din ang hipak mo. Hindi ako umimik. Hinalo ko ang lugaw sa mangkok ko na parang walang lasa, nang hindi sila nakatingin. Dali-dali kong ipinadala ang screenshot kay inay na may kasamang tanong. Naipadala na. Anong susunod? Agad siyang nakreply. Huminahon ka. Huwag kang kikilos. Kung ano ang hingin nila, ibigay mo muna. Tandaan mo, sa bawat pagbibigay mong pera, kailangan mong magtago ang ebidensya. Pagkabasa ko sa text, unti-unti kong naintindihan ang plano ni inay. Hindi niya ako pinapasok ko, kundi pinapakalma muna sila. Ang masusunod na hakbang, tiyak na nakahanda na. Ang hipak kong si Isabel ay paikot-ikot sa sala habang hawak ang telepono, bumubulong sa biyenan ko. Paminsan-minsan ay sumusulyap siya sa akin na may halong pagmamalaki na hindi may tago. Lumapit ang asawa kong si Marco at tinapik ang balikat ko. Ganyan nga. Kapag may kapayapaan sa pamilya, lahat ay unlad. Pilit akong ngumiti pero hindi nagsalita. Sa isip ko, napangisi ako. Maghintay lang kayo. Nagsisimula pa lang ang palabas na ito. Tingnan natin kung sino ang huling hahalahak. Kinabukasan matapos kong ay transfer ang 75,000, ipinakita sa akin ng hipak kong si Isabel ang bago niyang bag. Sadyang inilapit niya sa akin ang logo nito. Hipag, tingnan mo. Maganda ba tong bag ko? Kahapon ko lang binili. 5,400. Nakangisi siya. Magaling ka talaga. Ang daling makuhang pera. Ang sarap ding gastusin. Nagpupunas akong mesa at hindi siya sinagot. Pero sa isip ko, malinaw na sinusubukan niya ako, tinitingnan kung hanggang saan ang pasensya ko. Gaya ang inaasahan. Kinahapunan, pumasok ang biyenan ko sa kwarto ko at naupo sa sofa. Ana, sabing hypak mo. Paubos na raw ang gatas ng mabata. Mag-transfer ka pa ng 5,000. 5,000? Natigilan ako sa pagpupunas. Hindi ba't kabibili lang natin noong nakaraang linggo? Malapit na ngang maubos. Sabi ngang biyenan ko habang naglilinis ng ngipin. 2 ang bata. Malakas kumain. At saka, hindi na malaking halaga sa'yo yan ngayon. Hindi ako agad sumagot. Pumunta ako sa drawer at kumuhang notebook at ballpen. Mama,
Ganito na lang po. Sa bawat pagbibigay kong pra, gawa na lang tayong resibo. Hindi naman sa hindi ako nagtitiwala, sadyang makakalimutin lang ako. Para kung sakaling makalimutan ko, malinaw ang lahat. Biglang sumimangot ang biyenan ko. Anong ibig mong sabihin? Pamilya tayo, kailangan pang resibo? Para mo naman kaming tinuturing na magnanakaw. Hindi po para bantayan kayo, para lang may tanda. Inabot ko sa kanya ang papel at ballpen. Isulat nyo lang po. Natanggap mula kay Ana ang 5,000 para sa gatas ngang mabata. Tapos pirmahan nyo. Sakto namang pumasok ang hipak kong si Isabel at narinig ang usapan. Suminghal siya. Kailangan pa ba yan? 5,000 lang. May resibo pa. Ang kuripot mo naman. Kung ayaw mong magbigay, sabihin mo na lang. Huwag ka nang magdahilan. Hindi naman sa ayaw kong magbigay. Itinulak ko ang ballpen sa harap niya. Hindi naman mahirap isulat. Paano kung pakalipas ng ilang araw, hingan niyo ako ulit, tapos sabihin kong nakapagbigay na ako at sabihin ninyong hindi pa? E di mag-away lang tayo. Nakakasirang samahan. Tinitigan ako ng matagal ng biyenan ko, pero sa huli, inagaw ngang hipak ko ang ballpen. Sige na, isusulat ko na. Sino bang takot? Papel lang naman yan. Hindi naman nakakain. Mabilis niyang isinulat at inihagis sa akin ang papel. Tiningnan ko ito. Nakasulat lang. Natanggap ang 5,000. Hindi man lang nilagay kung para saan. Ang pirma ay isang bilok lang. Hipag, pakisulat naman po kung para saan ang pera, tapos pirmahan niyo ngang buong pangalan. Ibinalik ko sa kanya ang papel para malinaw talaga. Ang dami mong arte. Nakasimangot siya. Pero sinunod din niya ang sinabi ko. Idinagdak niya para sa gatas, namgabata at pinirmahan ang buong pangalan niya. Tiniklop ko ang resibo at inilagay sa isang metal na kahon. Pagkatapos, kinuha ko ang telepono at nag-transfer ngang 5,000. Nang gabing umuwi ang asawa kong si Marco, naksumbong agad ang biyenan ko. Ang asawa mo, ang galing na ngayon. Kailangan pang ang resibo bago magbigay ng pera. Para bang takot na kunin natin ang pera niya. Napakunot no ang asawa ko at tumingin sa akin. Ano na naman to? Kailangan mo pa talagang gawin yan. Anong sasabihin ngang ibang tao? Nawala akong kwenta at hindi ko kayang kontrolin ang sarili kong asawa? Natatakot lang akong makalimot. Sabi ko habang nagliligpit ng pinakainan. Kung sakaling magtanong sila sa hinaharap at hindi ko maalala, mas magiging komplikado. Kung may resibo, malinaw ang lahat, maiwasan ang away, may sasabihin pa sana ang asawa ko. Pero tinitigan ko siya nang masama kaya tumahimik na lang siya. Ganyan talaga siya, kahit sino ang tama o mali, laging kakampi sa nanay at kuya niya. Walang saysay na kausapin siya. Lumipas ang ilang araw, humingi ulit ng pera ang biyenan ko. Sabi niya, gusto raw bumili ng kuya kong si Paolo ng electric bike para mas madaling ihatid sundo ang nga bata. Humihingi siya ang 3,000. Ganun pa rin ang ginawa ko. Kumuha akong papel at ballpen. Mama, gawa po tayong resibo. Natanggap mula kay Ana ang 3,000 para sa electric bike. Sa pagkakataong ito, hindi na gaanong nagreklamo ang biyenan ko. Siguro naisip na niya na hindi ganun kadaling kunin ang pera ko. Sige, isusulat ko na, basta makuha ko ang pera. Kinuha niya ang ballpen at isinulat ito ng paika-ika. Tinanong pa niya ako kung tama na ba. Kinuha ko ang resibo, tiniklop, at inilagay sa metal na kahon. May 3 papel na ngayon sa loop. Isang printout ng screenshot ng 75,000 transfer, isang resibo para sa 5,000 na gatas, at isang resibo para sa 3,000 na electric bike. Nilok ko ang kahon at itinago sa ilalim ng aparador. Naalala ko ang sinabi ni inay. Sabi niya, huwag akong mainip. Ang mabagay na ito ay mukhang walang silbi ngayon, pero darating ang araw na magiging napakahalaga ng maito. Gaya ngang inaasahan, hindi nagtagal, lumapit ulit ang hipak kong si Isabel. Kaarawan daw ng nanay niya at gusto niyang bilhan ng gintong pulsras. Humihingi siya ng 20,000.
20,000? Na kunwari akong nagulat. Ang mahal naman gintong pulseras. Mahal ang ginto ngayon, sabi niya habang niyuyugyok ang braso ko. Sige na, hipak. Tulong mo na sa akin para may pakita ko ang pagmamahal ko sa nanay ko. Pangako, babawi ako sayo. Kinuha ko ang papel at ballpen. Sige, ita-transfer ko. Pero gayang dati, gawa tayong resibo. Hindi na siya tumuto. Mabilis niyang isinulat at minadali akong mag-transfer. Pagka-transfer ko, tiningnan ko siyang papalayo na masayang-masaya. Napangisi ako. Akala nila, tanga ako. Akala nila, walang silbi ang nga resibong ito. Ang hindi nila alam, ang nga papel na ito, kasama ang nga transaction record, ang magiging sandata ko para makabawi sa hinaharap. Sabi ni inay, para harapin ang mataong sakim, kailangan mong hayaan silang sila mismo, ang magbigay nga, ebidensya laban sa sarili nila. Hinawakan ko ang metal na kahon. Mabigat. Hindi lang nga resibo ang laman nito, kundi ang kasakiman ng buong pamilya nila at ang pagtitiis ko. Kapag nakaipon na akong sapat, oras na para maningil. Isang araw, day off ko. Naisipan kong i-check ang bank account ko para tingnan kung makano pa ang natitira. Pagbukas ko, halos lumuwa ang nga mata ko. Nawawala ang 50,000. Nanginginig kong tiningnan ang transaction history. Nakalagay doon na na-transfer ito 3 araw na ang nakalipas. Ang pangalan ng receiver ay ang biyenan ko. Sumigaw ako papunta sa study room. Marco, lumabas ka diyan. Lumabas ang asawa ko na may hawak na tablet. Mukhang naiinis. Bakit ka ba sumisigaw? Ginulat mo ako. Nawawala ang 50,000 sa account ko. Ikaw ba ang nag-transfer? Ipinakita ko sa kanya ang telepono ko. Nag-iwasing tingin at kinamot ang ulo. Ah, yun ba? Sabi ni Mama. Gusto raw magtayo ng maliit na negosyo si Kuya Paolo. Kulang sa puhunan. Kaya kumuha muna akong konti para sa kanila. Kumuha? Nanginginig ako sa galit. Personal na ipon ko yun. Nagpaalam ka ba sa akin bago mo kinuha? Kung nagpaalam ba ako, papayag ka? Lumakas din ang boses niya. 50,000 lang yan. Bakit kailangan mong magalit ng ganyan? Pinalaki ako ni Mama. Ano ang masama kung tulungan ko ang kuya ko? Hindi ganyan ang pagtulong. Itinuro ko ang telepono. Yung 75,000 na sahot, yung 5,000 para sa gatas, yung 3,000 sa electric bike, yung 20,000 sa pulseras, at ngayon 50,000 pa. Gusto niyo ba akong gubuzin? Bakit ganyan ka magsalita? Nakunot ang nuniya. Hindi ba dapat lang na magtulungan ang pamilya? Nahihirapan ang kuya ko. Bilang kapatid niya, hindi ko siya pwedeng panorin lang. Pero hindi mo pa rin dapat kinuha ang pera ko ng palihim. Halos maiyak na ako sa galit. Nirespeto mo ba ako? Habang nag-away kami, dumating ang biyenan ko. Nang malaman niya kung ano ang pinag-awayan, agad siyang kumampi. Ana, mali ka riyan. Ang pera ngang mag-asawa ay common property. Ano ang masama kung mag-transfer ang anak kong konting pera sa akin? Ipon ko yun bago pa tayo ikasal. Sigaw ko. Wala siyang kinalaman doon. Kapag kasal na, isang pamilya na, wala nang bago, o pagkatapos ikasal, pinagtanggol ng biyenan ko ang anak niya, at saka para sa negosyo ng kuya mo yun. Kapag kumita yun, makikinabang ka rin naman. Anong negosyo ang kikita? Napangisi ako. Ilang taon na ang nakalipas. Nagtayo siya ang restaurant. Nalugi ang 80,000. Nag-online shop. Nalugi ang 40,000. Ano na namang kalokohan ang gusto niyang gawin ngayon? Nang makita nga, asawa ko na hindi ako sumusuko, bumuntong hininga siya. Sige na, kasalanan ko na. Hindi ko dapat ginawa ng hindi nagpapaalam. Pero nai-transfer na ang pera. Hindi na natin mababawi. Simula ngayon, ang sahot ko, ibibigay ko sa iyo lahat. Okay na ba? Tiningnan ko siya.
At parang may nakabara sa dibdib ko. Alam kong ang kakarampot niyang sahot ay hindi pasapat para sa sarili niya. Sinasabi niya lang ito para patahimikin ako. Nang umalis ang biyenan ko, lihim kong kinuha ang telepono at binuksan ang voice recorder. Lumapit ulit ako sa asawa ko. Sabihin mo ang totoo, si mama ba ang nagsabi sa iyong ay transfer ang 50,000? Oh, ano ngayon? Galit pa rin siya at hindi napansin na nagre-record ako. Sabi ni mama, nakatangga lang naman yang pramo. Mas mabuting gamitin para makatulong sa pamilya. At saka, babay ka. Para saan pa ang pag-ipon mo ng ganun kalaking pera? Prako to? Gagastusin? Ko kung paano ko gusto. Sino kayo para pakialaman yan? Sinadya kong galitin. Pasiya. Gaya ang inaasahan? Kumagat siya sa pine. Bakit ba ang tigas ng ulo mo? Matanda na si mama. Ang gusto lang niya ay makitang maayos kaming makapatid. Bilang manugang, hindi ba't dapat kang umunawa? Ilang libo lang naman yan. Wala yan kumpara sa pagmamahalan ng pamilya namin. Dahan-dahan kong ibinalik ang telepono sa bulsa ko habang patuloy ang pag-record. Patuloy pa rin siya sa pagsasalita, sinasabing kuripot ako, walang utang na loob at mababa ang tingin sa pamilya niya. Nang matapos siya, malamig ko siyang tiningnan. Sige, hindi ko nahahabulin ang pera. Pero kailangan mong gumawang resibo. Isulat mo na natanggap mo ang 50,000 mula kay Ana para sa negosyo ng kuya mo. Resibo na naman? Nakunot ang nuniya. Hindi ka ba titigil? Kailangan mong isulat. Matigas kong sabi. Kung hindi tayo matatapos dito. Hindi niya ako matalo, kaya napilitan siyang magsulat, nakasimangot. Maingat kong tiniklop ang resibo at inilagay sa metal na kahon. Pagkatapos, binuksan ko ang laptop, inilipat ang voice recording mula sa telepono at gumawa ng backup sa isang USB na itinago ko sa loob ng kahon ng sapatos sa pinakailalim ng aparador. Matapos gawin ang lahat, tinawagan ko si inay at ikinuwento ang nangyari. Pagkatapos makinig, sandali siyang natahimik. Tama ang ginawa mo. Ganyan dapat. Itago mong lahat ang transaction records, mga resibo, at voice recordings. Ayusin mo ng mabuti. At kung maaari, ay encrypt mo at lagyan ng mahirap na password. Inay, sigurado po ba kayong magagamit ang mga ito? Medyo nag-aalala ako. Sigurado ako. Matatak ang boses ni inay. Ang taong sakim. Hindi nakukontento. Sa ginagawa, nilang yan, darating ang araw na sasablay sila. Sa panahong yun, ang ma-ebidensyang yan ang magiging panangga mo. Proprotektahan kaniyan laban sa kanila. Pakababa ang telepono, tiningnan ko ang metal na kahon at ang encrypted file sa computer. Gumaan ang pakiramdam ko. Siguro dahil nakonsensya ang asawa ko, kinagabihan ay dinalhan niya ako ng isang basong mainit na tubig. Hindi siya nagsalita, pero may pahiwatig ng pagsuyo sa kanyang mata. Hindi ko siya pinansin. Alam kong pansamantala lang ito, hanggat narito ang biyenan at hipak ko. Hanggat hindi nasasapatan ang kasakiman nila, tiyak na maulit pa ito. Ang magagawa ko lang ngayon ay magtiis at itala ang bawat utang nila sa akin, isa-isa, at kapag dumating na ang panahong sinasabi ni inay, sisingilin ko sila ng buo. Isang gabi sa hapagkainan, pagkatapos ng ilang subo, biglang ibinabang ang biyenan ko ang kanyang kutsara at tinitigan ako. Ana, may pag-usapan tayo. Kinabahan ako. May masama akong kutop. Humigpit ang hawak ko sa aking kubyertos. Yung electric bike ng kuya mong si Paolo, hindi masyadong praktikal sa paghatid sundo sa mga bata, na arawan, na ulanan, dahan-dahang sabi ngang biyenan ko. Napausapan namin ni Paolo na bumili na lango sina nakakahalaga ng 300,000. Ano sa tingin mo? 300,000? Halos! May buga ko ang kanin sa bibig ko. Mama, hindi po kayo nagbibiro?
Yung 50,000 nga po ay hindi pa nababalik, tapos ngayon 300,000 na naman? Yung 50,000 ay puhunan sa negosyo, babalik din yun. Walang kahiya-hiyang sabi ng biyenan ko. Itong kotse, kailangan talaga. Dalawa ang bata, hindi naman pwedeng laging nagtitiis. Isipin mo na lang na para ito sa mga bata. Kahit pa para sa mga bata, hindi naman po ganyan. Ibinaba ko ang kutsara tinidor ko. Ang 300,000 ay hindi maliit na halaga. Kahit malaki ang kita ko, hindi ko kayang gastusan yan. 80,000 ang sahot mo sa isang buwan. Sa loob ngang 4 na buwan, maipon mo na yan. Anong hindi kaya? Ngumuso ang biyenan ko. Sa tingin ko, nagdadahilan ka lang. Ayaw mo lang talagang tumulong sa pamilya. Siniko akong asawa ko. Hinaan mo ang boses mo para din naman sa kapakanan ni Kuya ang inisip ni Mama. Sige na, bilhin na natin. Pati ikaw? Sa tingin mo dapat bilhin? Tiningnan ko siya ng masama. Bakit hindi mo ibenta yung lumamong kotse para makatulong ka sa kuya mo? Kung ibebenta ko ang kotse ko, anong gagamitin ko? Nakunot ang noniya. Malayo ang trabaho ko. Kailangan ko ang kotse. Ikaw, iba, malapit lang ang opisina mo? Pwede? Kangang mag-electric bike? So ako lang ang pwedeng magtiis? Nanginginig ang kamay ko sa galit. Tingin niyo ba sa akin ay ATM machine? Bakit ganyan ka magsalita? Malakas na hinampas ng biyenan ko ang mesa. Anong ATM machine? Pamilya tayo. Kapag tinulungan mo ang kuya mo, sa tingin mo ba makakalimutan niya ang kabutihan mo? Kapag umasenso siya, makikinabang ka rin. Kailan siya asenso? Napangisi ako. Ilang taon na ang nakalipas, sinabi niyang magtatayo ng supermarket, nalugi ang 80,000. Pagkatapos, sinabing mag-alaga ngang hayop, nalugi ngang 120,000. Ngayon, gusto na namang magnegosyo. Kakabigay ko lang ng 50,000, wala pang resulta. Dati yun, wala pa siyang karanasan. Ipinaktanggol siyang biyenan ko. Iba ngayon, may kasosyo siya sa construction materials. Siguradong kikita yan. Ayoko nang makipagtalo. Tumayo ako para umalis pero pinigilan ako ngang asawa kong si Marco. Huwag kang padalos-dalos. Pag-usapan natin ng maayos. Mabuti naman ang intensyon ni Mama. Ganito na lang, mag-ambagan tayo. May 20,000 ako. Magdagdag ka ng 280,000 para mabili na ang kotse. Hindi ako magbibigay. Tinabik ko ang kamay niya. Kung gusto mo, ikaw ang magbigay. Basta ako. Hindi maglalabas ng pera. Nag-away na naman kami ng gabing iyon. Padabo na lumabas ang asawa ko at sa guest room. Natulog. Akala ko, tapos na ang usapan. Pero makalipas ang 2 araw, habang nasa meeting ako sa opisina, biglang kumatok ang receptionist. Ate Ana, may delivery ka po. Mukhang bill. Binuksan ko ito at halos himatayin ako. Isang bill mula sa isang car dealership. Nakasulat doon ang isang kotse na nakakahalaga ng 300,000. Ang pangalan ng tatanggap ay ako. Ang paraan ng pagbabayad. Buwan ng hulugan. Sinong nagpadala nito? Nanginginig kong tanong. Sabing receptionist. Yung nag-deliver po kanina. Sabi hipangyo raw. Sabi pa niya. Bayaran nyo na raw agad? Kung hindi, sisingilin kayong penalty. Nagsilapitan ang mga katrabaho ko. Nagtataka ang ngatingin. Ana? Bumili kang bagong kotse? Tanong ang katabi kong si Ate Beth. 300,000. Ang laki niyan? Hindi po ako ang bumili. Hipa ko po. Hindi ko na natapos ang sasabihin ko. Namula ang mukha ko sa hiya. Nang hapong iyon, alam ng buong opisina na pinipilit ako ngang hipak kong bilhan silang kotse na 300,000. Nagsimula ang bulong-bulungan. May nagsabing nakapag-asawa ako ngang pamilyang vampira. May nagsabi namang masyado akong mahina at sunod-sunuran. Hindi ako mapakali sa upuan ko.
Halo-halong galit at hiya ang nararamdaman ko. Biglang tumunog ang telepono ko. Si Inay. Inay. Pagkasabi ko pa lang. Tumulo na ang luha ko. Ikinuwento ko sa kanya ang tungkol sa bill. Natahimik si Inay. Sa kabilang linya. Huwag kang umiyak. Walang mareresolba ang pag-iyak. Makinig ka sa akin. Hindi mo dapat bayaran yan. Pero huwag mo rin silang direktang labanan. Sabihin mo na lang na may problema sa cash flow ng kumpanya kaya hindi ka makapaglabas ng ganong kalaking pera. Hayaan mo muna silang mahintay. Maghihintay po ba sila? Humihikbi kong tanong. Problema na nila yun. Ang mahalaga. Pakalmahin mo muna sila. Mahinahon ang boses ni Inay. Tandaan mo, kahit anong sabihin nila, huwag kang bibigay. Huwag ka ring makikipag-away. Itago mo yang bill na yan, ebidensya rin yan. Pagkababa ng telepono, medyo gumaan ang pakiramdam ko. Pero kapag naisip ko ang mukha ng biyenan at hipak ko, at ang matingin ng katrabaho ko, naninikip ulit ang dibdib ko. Pag-uwi ko, hinarang agad ako ng biyenan ko sa pinto. Bakit hindi mo pa binabayaran yung kotse? Tumawag na ang dealership. Kapag hindi ka raw nakbayad, idedemanda ka na nila. Wala po akong pera. Malamig kong sabi habang nakpapalit ng sapatos. Wala kang pera? Nanlaki ang mga mata niya. 80,000 ang sahot mo. Sino maniniwalang wala kang pera? Sinadya mo to. Nakaproblema sa proyekto sa opisina. Na-delay ang sahot. Nagsinungaling ako. Kung ayaw niyong maniwala, tanungin niyo si Marco. Lumabas ang asawa ko mula sa kwarto. Anong na-delay ang sahot? Agad ko siyang sinanyasan. Natigilan siya sandali bago nakasakay. Na-delay nga ng ilang araw. Nagdududa ang tingin ng biyenan ko. Toto ba? Baka naman nakakaisa kayo para lokohin ako. Toto po. Bakit naman namin kayo lolokohin? Pumasok ako sa loop. Kapag dumating na ang sahod, saka na natin pag-usapan. Sa ngayon, wala talagang pera. May sasabihin pa sana ang biyenan ko pero hinila na siyang asawa ko. Nakbulungan sila sa sala at kahit mahina, ramdam ko ang galit sa boses ng biyenan ko. Pumasok ako sa kwarto at nilok ang pinto. Kinuha ko ang telepono at tiningnan ang mga resibo at transaction records. Sumumpa ako sa sarili ko. Maghintay lang kayo. Darating ang araw, sisingilin ko kayo sa lahat ng kinuha nyo kasama ang interes. Akala ko, ang dahilan kong walang sahot ay makakapagbigay sa akin ng ilang araw na kapayapaan. Nakamali ako. Makalipas lang ang 3 araw, nakagulo sa lobby ng opisina ko. Isang umaga, habang inaayos ko ang isang proposal, tumakbo papasok ang receptionist. Ate Ana, may mga lalaki sa baba na naghahanap sa iyo. Mukhang nga siga. Naniningil daw ng utang. Kinabahan ako. May masama akong kutob. Sumunod ako sa kanya pababa. Pagdating ko sa lobby, nakita ko ang 3 lalaking may tattoo na nakaharang sa pinto. Isa sa kanila ay may hawak na papel na may nakasulat. Paulo Reyes, may utang na 500,000. Magbayad ka? Si Paulo Reyes ang kuya nga asawa ko. Ikaw ang hipak ni Paulo Reyes? Tiningnan ako ang leader nila. Yung utang niyang 500,000. Kailan niyo babayaran? Utang niya yan. Anong kinalaman ko? Pilit kong pinatatag ang loop ko. Hanapin niyo siya. Kung mahahanap namin siya, edi sana hindi kami nandito. Nagtago na. Lumapit ang lalaki. Halos tumalsik na ang laway sa mukha ko. Sinabi niya sa amin na ikaw ang magbabayad. Ang hipak niya raw ay kumikita ng 80,000 kada buwan, kaya hindi problema ang pera. Nagumpukan ang mga katrabaho ko para manot, nakbubulungan. Pakiramdam ko ay nasusunog ang mukha ko sa hiya. Hindi totoo ang sinabi niya. Wala akong obligasyong bayaran ang utang niya. Mariin kong sabi. Walang obligasyon. Ngumisi ang lalaki. Yung prang ginamit niya para mag-invest galing sa iyo,
Bakit hindi mo sinabing wala kang obligasyon? Naimbestigahan na namin lahat ng ginastos niya kamakailan galing sa iyo. Dumating ang mga security guard ng building at sinubukang paalisin ang mga lalaki. Pero malalakas ang boses nila at rinig sa buong gusali. Lumabas ang boss ko mula sa kanyang opisina, nakakunot ang nu at ipinatawag ako, Ana, anong nangyayari? Nakakahiya ito. Naiyak kong ikinuwento ang lahat. Bumuntong hininga ang boss ko. Wala akong pakialam sa problema ng pamilya mo, pero kapag naapektuhan na ang trabaho, iba na yan. Umuwi ka muna at ayusin mo yan. Bumalik ka na lang kapag ayos na ang lahat, para akong sinuspinde. Gusto kong magpaliwanag pero wala akong masabi, tumango na lang ako. Paglabas kong opisina ng boss, nandun pa rin sa baba ang nga lalaki. Iba na ang tingin sa akin ng nga katrabaho ko. Yumuko ako at dali-daling inayos ang gamit ko. Gusto ko nang umalis. Paglabas kong building, nakita ko ang biyenan at hipa ko sa gilid ng daan. Umiyak pa ang hipa kong si Isabel. Ana, sa wakas lumabas ka na? Hinawakan ako ng biyenan ko. Yung utang ng kuya mo, bayaran mo na? Kung hindi, araw-araw silang manggugulo dito. Mawawalan kang trabaho. Bakit ko babayaran? Tinabik ko ang kamay niya. Siya ang nag-invest. Wala akong kinalaman diyan. Paano naging walang kinalaman? Umiyak na sabi ng hipak kong si Isabel. Yung 50,000. Ikaw ang nagbigay. Kung hindi dahil doon, hindi siya mag-isip na mag-invest pa at hindi siya maloloko. Kasalanan mo to. Kasalanan ko? Halos matawa ako sa galit. Ako ba ang pumilit sa kanyang mag-invest? Ako ba ang nagsabi sa kanyang lokohin kayo? Basta, kailangan mong bayaran. Naupo ang biyenan ko sa sahig na parang nagwawala. Kung hindi ka magbabayad, mamamatay ako dito sa harap ng opisina mo. Para makita ng lahat kung anong klaseng tao ka. Pinapanood lang ang kuya niyang maloko at hindi man lang tinutulungan. Dumating ang asawa kong si Marco, malamang tinawagan ng nay niya, agad niya akong hinila. Bayaran mo na muna. Kapah lumaki pa to, masisira ang reputasyon mo. Wala akong pera. Tinabik ko siya. 500,000. Saan ako kukuhang ganoong kalaking pera? Kahit meron ako, hindi ko ibibigay. Bakit ba ang tigas ng ulo mo? Halos mapatili ang asawa ko. 500,000 yun. Kapag nak-report sila sa pulis, makukulong si kuya. Kung makukulong siya, deserve niya. Sigaw ko. Sinong nagsabi sa kanyang maging sakim at umasa sa parang mahuhulog mula sa langit? Dumarami ang mataong nanonood, may kumukuha ngang video, may nagbubulungan. Tiningnan ko ang biyanan kong nagwawala sa sahig, ang hipak kong umiyak, at ang asawa kong pilit akong pinagbabayad. Pakiramdam ko. Sinasaksak ang puso ko. Ito ba ang pamilyang pinakasalan ko? Ito ba ang pamilyang pinaksilbihan ko ng buong puso? At sa huli, ganito ang gagawin nila sa akin? Huminga ako ng malalim, kinuha ang telepono, at kinuhanan ng video ang nagwawalang biyenan at umiyak na hipag. Pagkatapos, tumalikot ako at naglakad palayo. Saan ka pupunta? Sigaw ngang asawa ko sa likuran. Uwi! Sagot ko nang hindi lumilingon. Bahala kung sino ang gustong maglinis ng gulo na yan. Sa Buspawi. Habang pinapanood ang matanawin sa labas, hindi ko mapigilang umiyak. Tinawagan ko si inay at ikinuwento ang lahat. Natahimik si inay sa kabilang linya. Bakit ka umiyak? Hindi ito masama. Hayaan mo silang mag-iskandalo. Mas malaki. Mas maganda. Tandaan mo, kahit anong sabihin nila, huwag kang maglalabas ng pera. At huwag kang pipirmang kahit ano, papunta na ako diyan. Pagkababangan telepono, medyo gumaan ang pakiramdam ko. O nga, anong silbingang pag-iyak? Nangyari na, kailangan ko na lang harapin. Sabi ni inay, hindi ito masama. Siguradong may dahilan siya.
Hindi ko lang alam kung kailan matatapos ang bangungot na ito. Pag-uwi ko, ikinulong ko ang sarili ko sa kwarto. 3 beses kinalampak ng asawa ko ang pinto pero hindi ko binuksan. Nang hating gabi at tahimik na sa labas, dahan-dahan akong lumabas para uminom ng tubig. Madilim sa sala, tanging ang liwanag mula sa isang cellphone sa sofa ang makikita. Doon pala siya natulog. Kinaumagahan. Habang nagpiprito akong itlog, lumapit ang asawa kong si Marco, magulo ang buhok. Sinasabi ko sa'yo, kailangan mong bayaran ang 500,000. Bakit? Inilapag ko ng malakas ang plato sa mesa. Utang yan ngang kuya mo? Bakit ako ang magbabayad? Dahil kuya ko siya. Lumakas ang boses niya. Magdamak umiyak si mama kagabi. Namagana ang mamata niya. Titiisin mo bang makita siyang ganyan? Paano naman ako? Namula ang mga mata ko. Dahil sa pamilya mo, nawalan ako ang trabaho, pinag-usapan ako ang katrabaho ko. Bakit hindi mo sabihing naawa ka sa akin? Ang trabaho, mahahanap ulit. Pero kapag nakasakit si mama dahil sa galit, kaya mo bang bayaran yun? Hinahanap niya ang susingang kotse niya. Wala akong pakialam. Kailangan mong mahanap ang pera ngayon. Kung hindi, maghiwalay na tayo. Sige, maghiwalay tayo. Sumaboh na rin ako. Sinong takot? Matagal ko nang hindi matiis ang buhay na to. Natigilan siya, marahil hindi inaasahan na sasagot ako. Padabok siyang umalis, sumisiga, huwag kang magsisisi. 3 araw siyang hindi umuwi. Alam kong nasa biyenan ko siya. Malamang nakpaplano kung paano ako pipilitin. Gaya ngang inaasahan. Sa ika-4 na araw, dumating ang biyenan at hipak ko. May dala silang malalaking bagahe at inilapak sa sala. Ana, naupo ang biyenan ko sa sofa. Buwang loop na naksasalita. Hindi komportable, si Marco sa amin. Kaya kami ng hipak mo. Dito muna titira para samahan ka at kausapin ka. Tiningnan ko ang mga bagahe nila, sumakit ang ulo ko. Maliit lang itong bahay ko, hindi tayo kasya. Paano naging hindi kasya? Pumasok ang hipak kong si Isabel sa guest room. Okay, naman tong kwarto. Dito na kami ni mama. Para silang nasa sarili nilang bahay. Nakpalit ng sinalas. Uminom ng tubig. Walang pakialam na bisita lang sila. Ang masumunod na araw ay isang bangungot. Araw-araw akong kinukulit ng biyenan ko tungkol sa paghihirap ng kuya niya. Ang hipak ko naman ay laging bumubuntong hininga. Sinasabing tumatawak na naman ang mga pinakakautangan. Nagtutulungan sila. Naghihintay na bumigay ako. Ang mas nakakainis ay ang asawa ko. Inalis niya ang autodebit sa sahot niya. Ang mabil ng kuryente at tubig ay nagpatong-patong na sa mesa. Pero wala siyang pakialam. Nag-check ako sa bangko at lahat ng pera niya ay na-transfer na sa account ng nanay niya. Isang gabi, habang nakatitik ako sa mga bill, may natanggap akong text. Mula sa bangko, ang credit card ko ay nagamit ng 20,000 sa isang jewelry store. Nanginginig ako sa galit. Alam kong ang hipak kong si Isabel ang may gawa nito. Humiram siya ang telepono sa akin nung isang araw. Sigurado akong minamorya niya ang payment password. Isabel. Sumugot ako sa guest room at ipinakita sa kanya ang telepono. Anong binili mo gamit ang credit card ko? Naglalagay siya ng face mask at dahan-dahang sumagot. Bumili ako ng gintong pendan. Pandagda sa regalo para sa kaarawan ni mama. Mayaman ka naman. Hindi mo napapansinin yan. Hindi papansinin? Nanginginig ako sa galit. Karko yan? Bakit mo ginamit ng hindi nagpapaalam? Pamilya tayo? Bakit kailangan pang makbilangan? Lumabas ang biyenan ko mula sa banyo, suot pa ang apron ko. Para din naman sa pagpapakita ng pagmamahal ang ginawa ng hipak mo. At saka, kapag nakaahon na ang kuya mo, babayaran ka niya ng 10 beses pa.
Hindi ko kailangan ng bayad niya. Ibalik niyo sa akin ang pera ngayon. Sinubukan kong agawin ang bag niya para kunin ang pendan. Sa paghahatakan namin, nahulog ang kwintas ng hipak ko at naputol. Bigla siyang humagulgol. Bayaran mo ang kwintas ko. Regalo yan sa kasal ko. Ikaw ang nagnakaw sa card ko. Halos sumabog ang utak ko sa galit. Kinuha ko ang telepono para tumawag ng pulis. Pero inagaw itong biyenan ko. Subukan mong tumawag ng pulis. Inihagis niya ang telepono sa sofa. Kung magre-report ka, iuntok ko ang ulo ko dito hanggang mamatay ako. Para mabalita ang pinatay mo ang biyenan mo. Tiningnan ko ang magbiyenang nagwawala at bigla akong napagod. Ang buhay ko ay parang isang sirko at ako ang payasong pinaglalaruan nila. Kinagabihan, hindi ako makatulog. Nag-text ako kay inay. Inay, gusto ko nang makipaghiwalay. Agad siyang tumawag. Inay, sabi ko, at bumuhos na naman ang luha ko. Ibinuhos ko sa kanya ang lahat ng sama ng loob ko. Anak, bakit ka umiyak? Malambing ang boses ni inay. Huwag muna nating isipin ang hiwalayan. Makinig ka sa akin. Bukas, pumunta ka sa bangko at ipa-cancel ang credit card mo. Palitan mo lahat ng password ng bank accounts mo. Gusto nilang mag-iskandalo, di ba? Hayaan mo sila. Mas malaki, mas maganda. Bakit po? Humihikbi kong tanong. Para malaman ng lahat ng kapitbahay kung anong klaseng tao sila. Bumuntong hininga si inay. Tandaan mo, sa ngayon, hindi ikaw ang nakikiusap sa kanila. Sila ang hindi mabubuhay kung wala ang ATM machine nila. Kapag napagod na sila sa kakaiskandalo, sila na ang kakabahan. Pakababa ngang telepono, nag-isip ako ng malalim. Tama si inay. Bakit ako magtitis ng ganito? Kinaumagahan, pumunta ako sa bangko para ipa-cancel ang credit card at palitan lahat ng passwords. Gumawa rin akong backup ng lahat ng ebidensya sa cloud. Pag-uwi ko, nakaupo ang biyenan ko sa sofa, kumakain ng butong ang pakwan. Hindi man lang niya ako tiningnan. Nahanap mo na ba ang pera? Wala akong pera? Malamig kong sabi? Kung hindi na kayo komportable dito, umuwi na kayo. Nahulog ang hawak niyang buto. Anong sabi mo? Sabi ko, wala akong pra. At hindi ko na kayo bibigyan ni isang kusing. Lumapit ako at inilapak sa harap niya ang ngabil. Ito, pabayaran niyo kay Marco. Nanginginig sa galit ang biyenan ko. Kinuha niya ang baso sa mesa at akmang ibabato sa akin. Pero nakailak ako. Tumama ito sa pader at nakiwan ng basang marka, parang isang mansang hindi na matatanggal. Kasabay ng pagtamang ang baso sa pader, pumasok ang asawa kong si Marco. Tiningnan niya ang gulo. Ano na naman to? Ang asawa mo. Pinapaalis kami. Naupo ang biyenan ko sa sahig at humagulgol. Sabi niya, hindi na siya magbibigay ng pera at isinumpa pa kaming mamatay na. Tingnan mo. Pinasakit niya ang dibdib ko. Tinitigan akong asawa ko. Hindi ka ba pwedeng magpasensya? Kailangan pa ba nating umabot sa ganito? Ako pa ang magpapasensya. Itinuro ko ang basang pader. Binato niya akong baso. Hindi mo ba nakikita? Hinayaan niyang gamitin ng hipak mo ang credit card ko. Hindi mo rin ba nakikita? Marco, para saan pa yang nga mata mo? Bakit ganyan ka magsalita? Akma niya akong hahawakan pero tinabik ko siya. Huwag mo akong hawakan. Umatras ako. Wala na tayong pag-usapan. Palisin mo sila. O maghiwalay na tayo. Mahiwalay? Para siyang nakarinig ng isang malaking biro. Sa tingin mo, mabubuhay ka ng maayos kung iwan mo ako. Sa ugali mong yan, sinong magtitiis sa'yo kundi ako? Tingnan natin kung magiging maayos o hindi. Pumasok ako sa kwarto at nilok ang pinto. Kahit anong kalampak nila sa labas, hindi ko binuksan.
Siguro naisip nilang hindi gagana ang dahas, kaya kinabukasan, biglang nagbago ang ugalingang biyenan ko. Nagluto siyang lugaw at dinala sa pintong kwarto ko. Ana, kasalanan ni mama kahapon. Huwag mo ng dibdibin. Kumain ka na. Lalami yan. Hindi po, hindi ako gutom. Sagot ko mula sa loob. Galit ka pa rin, ano? Bumuntong hininga siya. Yung 500,000, hindi mo naman kailangang bayaran lahat. Magbigay ka na lang ng 300,000, kami nang ang kuya mo ang bahala sa natitira. Pwede ba? Sinabi ko na. Wala ni isang kusing. Sumandal ako sa pinto. Kung gusto nyo pang maging maayos ang lahat, huwag nyo nang banggitin yan. Kung ayaw nyo, mag-file tayo ng divorce. Bakit ba ang tigas ngang ulo mo? Bumalik sa dati ang boses niya. Sinasabi ko sa'yo, ibibigay mo ang prangyan sa ayaw at sa gusto mo. Kung hindi, guguluhin kita sa opisina mo, sa pamilya mo, para malaman ng lahat na isa kang manugang na walang utang na loob. Kinahapunan, habang kausap ko ang isang kaibigan sa isang coffee shop tungkol sa pahahanap ng bagong trabaho, tumawag ang kapitbahay namin. Ana, umuwi ka na. Ang biyenan mo, nag-iskandalo sa labas ngang subdivision. Sinasabing masama kang manugang at hindi mo man lang binibigyan ng pera ang kuya mong nangangailangan. Kinabahan ako. Pinayuhan ako ngang kaibigan ko na huwag nang umuwi dahil halatang patibong ito. Hindi, kailangan kong umuwi. Kinuha ko ang bag ko. Nag-uwi na naman kami ng gabing iyon. Padabok na lumabas ang asawa ko at sa guest room na tulog. Akala ko, tapos na ang usapan. Pero makalipas ang 2 araw, habang nasa meeting ako sa opisina, biglang kumatok ang receptionist. Ate Ana, may delivery ka po. Mukhang bill. Binuksan ko ito at halos himatayin ako. Isang bill mula sa isang car dealership. Nakasulat doon ang isang kotse na nakakahalaga ang 300,000. Ang pangalan ng tatanggap ay ako. Hahayaan niya na lang makulong ang kuya niya. Mama, hindi po tama yan. Lumapit ako. Sapat lang ang lakas ngeng boses ko para marining lahat. Yung 500,000 na utang ni Kuya Paolo. Dahil yun sa naloko siya sa investment. Anong kinalaman ko doon? Paano naging walang kinalaman? Tumayo ang biyenan ko. Yung puhunan niya, di ba galing sa'yo yung 50,000? Hiniram niya yun. May resibo ako, kinuha ko ang telepono at ipinakita ang litratong resibo. Malinaw na nakasulat. Hiniram mula kay Ana ang 50,000 para sa investment kasama ang pirma niya. Nagsilapitan ang mataw. May bumulong. Pautang. May resibo pa. Hindi maganda ang relasyon ng pamilyang to. Nataranta ang hipak ko. Sinungaling. Kusanglup mo yung ibinigay. Kusanglup? Ngumisi ako at pinatuktok ang isang voice recording. Ito yung pag-amin ng asawa ko na kinuha niya ng palihim ang 50,000 ko. Pakinggan nyo, sabi ng asawa ko, pinalaki ako ni mama. Ano ba naman yung konting pramo? Nang marinig ang recording, namula ang mukha ng asawa ko at sinubukang agawin ang telepono ko, pero nakailag ako. At ito pa, ipinakita ko ang transaction records. Bawat buwan, 75,000 para sa gastusin, 5,000 para sa gatas, 3,000 para sa electric bike, 20,000 para sa gintong pulseras. Lahat ng ito ay mahigit 200,000 na salup ngang ilang buwan. Gusto kong itanong, magkano pa ba ang kailangan kong ibigay para matawag na mabuting manugang? Lumakas ang bulungan. May nagsabi, sobra-sobra na pala ang binibigay niya. Ang sakim niyo naman. Oo nga, saan ka nakakita na hipak ang pinagbabayad para sa luhong bayaw? Namutla ang biyenan ko. Gusto niyang magsalita pero natabunan na siya nga komento. Hindi niya siguro inaasahan na ilalabas ko lahat ito sa publiko. Hinila ako nga, asawa ko. Umuwi na tayo. Huwag na tayong mag-eskandalo dito. Hindi ako ang gumagawa ngang
eskandalo. Tinabik ko siya. Kundi ang mga taong sakim at tingin sa iba ay ATM machine. Pagkasabi niyon, tumalikot ako. Narinig ko sa likuran ang nasigaong biyenan ko, pero hindi ako lumingon. Nakahinga ako ng maluwag. Mukhang nanalo ako sa unang laban. Pag-uwi ko, ikinulong ng biyenan ko ang sarili niya sa kwarto. Ang hipa ko ay hindi mapakali sa sala. Ang asawa ko ay naninigarilyo sa balkonahe. Inayos ko ang magamit ko at inilagay sa maleta. Dahil nasabi ko na ang lahat, wala nang dahilan para manatili pa ako. Anong ginagawa mo? Nakita nga asawa ko ang maleta at sinubukang agawin. Saan ka pupunta? Wala kang pakialam kung saan ako pupunta. Kinuha ko pabalik ang maleta. Hindi ko na kaya to. Maghiwalay na tayo. Hindi ako papayak. Inihagis niya ang maleta. Sumuko na si mama. Ano pa bang gusto mo? Sumuko? Napanggisa ako. Ang pagwawala niya sa labas. Yun ba ang paksuko? Ang pakpaplano niyo laban sa akin. Yun ba ang paksuko? Hindi yun pakpaplano. Paktutulungan yun ng pamilya. Namumula siya sa galit. Bakit hindi mo maintindihan? Hindi ko maintindihan. Isinilit ko ang nga dokumento ko sa bag. Ang alam ko, ang pagtulong ay hindi balon na walang hangganan at ang pagiging mabuting manugang ay hindi pagiging alipin. Maghihiwalay tayo. Kung ayaw mo, idedemanda kita. Habang nag-away kami, lumabas ang biyenan ko mula sa kwarto. Namumula ang nga mata. Ana, kasalanan ni mama. Patawarin mo na ako. Huwag kayong maghiwalay ni Marco. Natigilan ako. Hindi ko inaasahan na hihingi siyang tawad. Kasalanan ko, naging sakim ako, lumapit siya para hawakan ang kamay ko, pero umiwas ako, yung 500,000, hindi ka na namin pipilitin. Hindi na rin kami hihingi ng pera sa iyo. Para na lang kay Marco, bigyan mo kami ng isa pang pagkakataon. Sumabat din ang hipak ko. Hipak? Kasalanan ko? Hindi ko, dapat ginamit ang credit card mo. Patawarin mo na ako. Huwag ka nang umalis. Tiningnan ko silang dalawa na biglang bumait. Kinilabutan ako. Siguradong may masama silang binabalak. Kinaumagahan, napatunayan ko ang hinala ko. Nawawala ang maleta ko. Nang tanungin ko ang asawa ko, pay ka siyang sumagot. Tinago ni mama, natatakot siyang umalis ka. Ibalik niya sa akin. Nanginginig ako sa galit. Huwag ka nang mag-eskandalo. Pakiusap niya. Humihingi na ngang tawad si mama. Ano pa bang gusto mo? At saka, walang may dudulot na mabuti ang hiwalayan, lalo na kay mama. Mahina ang puso niya. Hindi ko na siya pinansin at pumasok sa kwarto ngang biyenan ko para hanapin ang maleta. Hindi ko ito nakita. Pero sa drawer ng bedside table, may nakita akong isang sobre. Sa loob, may mga litratong ID at bank cards ko. May isa pang papel na nakasulat ang address ng mga magulang ko at mga numero nila. Kinabahan ako. Bakit mo kinuhanan ng litrato ang nga to? Tanong ko sa biyenan ko. Namutla siya. Wala lang. Baka kasi mawala mo. Kaya tinago ko. Kailangan pa bang kunan ngang litrato ang numero nga magulang ko para itago? Inihagis ko ang nga litrato sa mesa. Plinaplano nyo bang guluhin ang nga magulang ko? Hindi! Sabi nga hipa ko. Tatawagan sana sila ni mama. Para humingi ng tawad. Hihingi ng tawad ng palihim. Gumisi ako at akmang tatawag ng pulis. Huwag. Inagaw ngang asawa ko ang telepono. Maliit na bagay lang. Bakit kailangan pang tumawag ng pulis? Sa pag-agawan namin, nahulog ang telepono ko at nabasag ang screen. Pero wala akong pakialam. Sinasabi ko sa inyo, huwag niyong idadamay ang nga magulang ko, kung hindi, makakaubusan tayo. Nang hapong iyon, hindi ko nakita ang maleta. Pero may mas nakakatakot akong natagpuan sa ilalim ng kama. Mga printout ng chat conversations ko sa kaibigan ko kung saan nagrereklamo ako tungkol sa kanila.
At may mga litrato ko kasama ang isang lalaking katrabaho, kuha sa anggulong mukhang malisyoso. Nanlamig ang buong katawan ko. Kung ipapakalat nila ito online o ipapadala sa mga magulang ko, hindi ko alam kung anong mangyayari. Para pilitin akong sumunod, kaya nilang gawin ang ganitong kababuyan. Kinagabihan na kunwari akong tulog at narinig ko ang usapan ng biyenan at asawa ko sa sala. Mukhang nalaman na niya. Mahinang sabi ngang asawa ko. Kahit nalaman na niya, ano ngayon? Sabi ngang biyenan ko. Hanggat hindi siya nakikipagiwalay at hindi niya ibinibigay ang pera, hihintayin natin siya. Kung hindi pa rin, ipadala natin ang nalitratong yan sa mga magulang niya. Tingnan natin kung hindi sila makialam. Pero, hindi ba't sobra na yun? Nag-alangan ang asawa ko. Sobra? Kumpara sa 500,000, ano ba naman yan? Suminghal ang biyenan ko. Kapag nakuha na natin ang pera, makakabayat na ang utang ang kuya mo. Sa panahong yun, kahit gusto niyang makipaghiwalay, huli na ang lahat. Kinuyom ko ang mga kamao ko. Ang kanilang pahingingang tawat ay isang palabas lang pala. Kinaumagahan, bago sila magising, tumakas ako. Dumiretso ako sa istasyon ng bus. Tinawagan ko si inay at ikinuwento ang lahat. Huwag kang matakot, susunduin kita. Mahinahon ang boses ni inay. Magtago ka muna. Kung ganyan na kababoy ang laro nila, hindi na tayo magiging mabait. Pagkababangang telepono, bumili ako ang pinakamaagang tiket papunta kay inay. Habang nakaupo sa waiting area, halo-halo ang emosyon ko. Kailangan nang matapos ang bangungot na ito. Nang umandar na ang bus, nakatanggap akong text mula sa asawa ko. Nasaan ka? Umuwi ka na. Inatake sa puso si mama, nasa ospital. Tiningnan ko ang text. Napangisi at blinok ang lahat ng kontak niya. Ang magdrama nila, hinding-hindi ko napaniniwalaan. 3 araw akong naktago sa bahay ni inay. Mahigit 80 beses tumawag ang asawa ko. Lahat ay blinok ko. Sa ika-4 na araw, may na-doorbell, ang asawa ko at ang biyenan ko. Pinapasok sila ni inay, pero hindi maganda ang pakita. Anong kailangan nyo? Hindi kayo. Welcome dito. Inay, nandito po kami para humingi ng tawad, sabi ng biyenan ko. Mali po kami. Ana, umuwi ka na. Sabi ng asawa ko. Hindi kumpleto ang bahay kung wala ka. Uwi ako. Lumabas ako mula sa kwarto. Hawak ang divorce papers. Pirmahan niyo muna to. Gusto mo talagang makipaghiwalay. Nagbago ang mukha ng asawa ko. Nagsorry na ako? Ano pa bang gusto mo? Gusto kong makalaya? Itinulak ko sa kanya ang papeles. Hati tayo sa lahat ng ari-arian. At ang perang kinuha mo? Kailangan mong ibalik. Binasa ng biyenan ko ang papeles at biglang naupo sa sahig. Hindi ako papayag. Hindi pwedeng magiwalay ang anak ko. Sinong tinatakot mo? Ipinatanggol ako ni inay. Nasa matinong lipunan tayo. Walang silbi ang pakwawala mo. Nung pinipilit niyo si Ana, naisip niyo ba to? Biglang may knock-doorbell ulit. Pulis. Nakreport pala ang kapitbahay dahil sa ingay. Pagkatapos malaman ang sitwasyon, pinayuhan ng pulis ang biyenan ko na huminahon. Umalis silang mag-ina. Galit na galit ang tingin sa akin ng asawa ko. Salamat, inay. Sabi ko, anak kita, sino pa bang poprotekta sa iyo? Sabi ni inay, kailangan mong makipaghiwalay at dapat malinis. Lahat ng pera mo, kailangan mong bawiin. Nagsimula akong make-file ng kaso. Lahat ng resibo, recordings, at mga litrato ay naging ebidensya. Sabi ngang abogado, sapat na ang mga ito. Sa arong hearing, nakiskandalo pa ang biyenan at hipak ko sa labas ng korte. Sa loob, sinubukan, pangmagdahilan ng asawa ko.
Pero nang iparinig ng abogado ang recording kung saan sinabi niyang pinalaki ako ni mama, ano ba naman yung pramo? Namutla siya. Nagdesisyon ang korte. Aprobado ang diborsyo. Kailangang ibalik ng asawa ko ang pera sa loob ng 1 buwan. Hati kami sa ari-arian. Paglabas ng korte, nakahinga ako ng maluwag. Pagkatapos ang diborsyo, naging payapa ang buhay ko. Nakahanap ako ang bagong trabaho. Isang araw, tumawag ang dati kong kapitbahay. Ana, may problema sa dating pamilya mo. Anong nangyari? Sinugot sila nga pinakakautangan. Yung investment kuya mo, scam pala. Hindi lang siya ang naloko. Dinamay pa niya ang mga kamag-anak. Ngayon, lahat sila ay sa kanya naniningil. Anong nangyari sa kanila? Na-foreclose na ang bahay nila. Ibebenta para ipambayad utang. Ang asawa mo, nangungutang kung saan-saan. Hindi ako naawa. Sila ang gumawa niyan sa sarili nila. Makalipas ang ilang araw, tumawag ang hipak kong si Isabel. Umiyak. Humihingi ng tulong. Wala akong pera. Sabi ko. At kahit meron, hindi ko kayo papahiramin. Alam kong mali kami, sabi niya. Mawa ka na. Nawa ba kayo sa akin nung ginagamit nyo ang credit card ko at kinukuhanan akong litrato ng palihim? Desap nyo yan? Sabi ko at ibinaba ang telepono. Makalipas ang ilang linggo, nalaman kong nakulong ang bayaw kong si Paulo dahil sa fraud. Ang hipak ko naman, kinuha ang natitirang pera at tumakas pabalik sa pamilya niya. Nakasakit ang biyenan ko sa sobrang stress. Ang asawa ko ang nag-alaga sa kanya. Isang araw, hinarang akong dati kong asawa sa mo. Muha siyang pagod at losyang. Ana, pwede bang manghiram ng pera? Kailangan sa ospital ni mama. Wala kong gipera. Umatras ako. Alam kong meron ka. Kahit 50,000 lang. Babayaran ko. Magsulat pa akong promissory note. Promissory note? Napangisi ako. Nung kinuha mo ang pera ko, naisip mo bang gumawa niyan? Ngayon, huli na ang lahat. Namula ang mga mata niya. Alam kong mali ako. Naging makasarili ako. Bigyan mo akong isa pang pagkakataon. Magbalikan tayo. Pangako, alagaan na kita. Magbalikan? Natawa ako. Sa tingin mo posible pa yan? Kaahon ko lang mula sa impyerno? Babalik pa ba ako? Si mama. Responsibilidad mo. Wala akong kinalaman diyan. Sabi ko at tumalikot. Huwag mo na akong hahanapin. Ganyan ka na ba talaga katigas? Sigaw niya. Hindi ako lumingon. Ang pagiging mawain sa ganyang klaseng lalaki ay pagiging malupit sa sarili. Nalaman ko na lang na ibinenta niya ang kotse niya at nabaon sa utang para sa pagpapagamot ng nanay niya. Nang pumanaw ito, mag-isa na lang siya. Nagtrabaho siya sa construction site sa ibang lugar. Pagod na pagod. Wala akong naramdaman nang marinig ko ang balita tungkol sa kanya. Parang nakikinig lang ako sa kwento ng isang estranghero. Isang araw, dinalhan ako ni inay ng paborito kong adobo. Inay, sabi ko, ngayon ko lang naintindihan kung bakit pinayuhan niyo akong magtiis at mangolekta ng ebidensya nun. Bumuntong hininga si inay. Hindi kita pinayuhang magtiis, anak. Pinayuhan kitang tingnan ang tunay nilang kulay. Ang nga taong sakim, mas lalo silang nagwawala kapag nilalabanan. Mas mabuting sumakay muna para sila mismo ang maglantat ng kasakiman nila. Tama po kayo, sabi ko. Kung hindi dahil dun, hindi malalaman ng lahat ang katotohanan. Ganyan talaga. Tinapik ni inay ang kamay ko. Kailangan mong maging matalino. Hayaan mo silang makuha ang gusto nila. Dahil sa kasakiman nila, sila rin ang mahuhulog sa sarili nilang patibong. Ang trabaho mo lang ay kolektahin ang ebidensya. Niyakap ko si inay. Salamat po, inay. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ko alam kung saan ako pupulutin. Anak kita. Sino pa bang poprotekta sa'yo? Niyakap ako pabalik ni inay. Sa susunod,
Medjing mas matalino ka sa pagpili at mamuhay ka ng mayos? Yun ang pinakamahalaga. Tumango ako, gumaan ang pakiramdam ko. Oh, ang buhay ay para sa akin. Hindi ko ito sasayangin sa mga taong hindi karapat-dapat. Ang nga taong sakim, sila rin ang aanihin ngang kanilang itinanim. Ang gagawin ko ay mamuhay ng mayos, masaya, at maganda. Maganda ang sikat ng araw sa labas. Puno ngang pag-asa ang puso ko, mahaba pa ang lalakbayin, at alam kong magiging mas mabuti pa ang lahat.